Magandang araw ulit sa inyo. Mabuti naman at nagpapatuloy kayo nanonood sa live stream ng Bacoor City Transformation Office. Welcome na welcome po at nawa ay may natututunan tayo yung purpose ng Panginoon sa kanyang salita na madala sa inyo at maging bahagi ng inyong pag-iisip, maging bahagi ng inyong buhay. Sapagkat wala po tayong hinahango kung hindi yung salita ng Panginoon na totoo para ang ating pananampalataya, paniwala ay totoo upang ang buhay natin ay magiging tama at totoo lang talaga. So, sa live stream na ito, ang salita ng Panginoon, ang mga sinishare namin dito ay bahagi lamang ng buhay natin na nakaayon sa salita ng Panginoon. It is the Word of God, no? Yung tubig ay ang Word of God, and we just flow in the stream of the Word of God. Kaya, live stream, yan ang buhay natin. Okay, babalikan po natin ang ating pag-uusapan. Pag-usapan po natin ang tinatawag na, nandito ba ang title? O yun. So, ano ba talaga ang pag sinabing fingerprint, ang lehitimong marka na nagsasabi, kung aking fingerprint nagsasabi, ito ikaw nga, ito ako, ang identity ko. So, ano talaga ang tunay na identity ng church pagdating? At iwanagin natin, ano ba ibig sabihin ng church? Diba? Ang church ay galing sa salitang ecclesia, ibig sabihin called out. Sino yung called out? Tinawag ng Panginoong Hesus. Kaya sila ay yung mga Kristiyano na disipulo ng Panginoon na itinawag niya. Kaya nung ang Panginoon ay umakyat na sa langit, ito yung mga church na ito. Sa Antioch, doon ang unang tinawag ng mga Christian, yun ang sa church ng Antioch. So, ang church ay yung called out people from from darkness into marvelous light. Ibig sabihin, mula sa kadiliman na hindi katotohanan, doon sa katotohanan at liwanag ayon sa salita ng Diyos, liwanag ng Diyos na sa kanila. So ano ang spiritual fingerprint para masabi natin ito talaga ang mga churches? Kasi sa ngayon makikita po natin, baka kinagisnan natin ang mga churches na matulis ang mga bubong, di ba? Sa totoo lang, yun ba talaga ang tunay at original ng church? Kung dito sa atin, hindi yun ang original dahil dun sa Europe, nung itinayo ang mga churches na yan ay matulis siya. Bakit matulis? Dahil may snow doon. Kasi ang mga bahay, pag matulis ang bubong, ang snow ay babaksak lang. No? Hindi pwede yan, hindi pwede flat dahil talagang baka makulap siya at babaksak lang. So, ibig ko lang sabihin na hindi po talaga original ang mga churches na nakikita natin kung ibabase natin sa totoong church na nanggagaling una sa mga disipulo na sumusunod sa ating Panginoon, yung mga first Christian. So alamin natin sa simpleng pamamaraan, hindi naman sinasabi natin dito na porque alam na natin ito ay hindi na natin paniniwalaan yung mga ibang churches na hindi po. Ang ibig lang sabihin, para lalong maunawaan natin ano talaga ang pinaka-substance, pinakalaman ng church, para masabi natin, ito nga yung church na sumusunod sa ating Panginoon. Una, basahin natin sa Acts chapter 2 verse 42. Ano ang sabi? And they continue steadfastly. No? Ito yung mga sumusunod na sa ating Panginoon. No? Ito yun na alam natin mga disipulo. Ang Panginoon ay umakyat na sa langit. Ang mga disipulo niya, ito ang ginagawa. Ano sabi? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Una. No? And fellowship, breaking of the bread, and prayers. Period. Yan pala ang pinaka-spiritual fingerprint na pwede natin masasabi na nagpapatuloy ba sila sa apostles' doctrine? Ang sabi dito, they continued steadfastly. Ibig sabihin ang steadfastly ay nagpapatuloy. No?
Sama-sama sila. Body-body sila. Nagpapatuloy. Steadfastly tuloy-tuloy. So, dito makikita po natin na una, ano yung Apostles' Doctrine? No? Simple lang po yan. Ang ibig sabihin po ng Apostles' Doctrine ay sumusunod sila sa katuruan na orihinal na katuruan ng ating Panginoon. Sila yung apostles at yung katuruan ng mga apostles galing sa ating Panginoon ay sinusunod sila. Sinusunod nila. Ibig sabihin, yun ang authoritative teaching ng Panginoon na kinombe, na itinuro sa kanila ng Panginoon. At yun ay may mga ebidensya ng signs and wonder na nangyayari, no? Higit sa lahat, masasabi natin na sa kanilang paglalakad ay nagmamanifest talaga ang Holy Spirit at tumutulong sa kanila, no? Nakikita nila. So, yun ang Apostles' Doctrine. Pag sinabing Apostles' Doctrine, hindi naman kailangan na turo lahat ng mga apostles. Hindi. Kailangan yun ay turo ni Kristo, ang Panginoong Hesus, na itinuro sa mga apostles. Yun rin ang dapat na dumarating sa atin. Ibig ko pong sabihin, ako, pag binuksan ko yung Bible, ang nakikita ko, ang turo ng Panginoon nasa mga disipulo. So, hindi pwede po ako magdagdag doon. Kung hindi, Jewish doctrine na rin yun, nakakalo. No? So, yun po ang pinakamahalaga sa Apostles' Doctrine. Kailangan makita natin, maunawaan natin na sumusunod talaga sila dun sa katuruan at mga instruction na ibinigay ng ating Panginoon. No? Mahalaga po yun. Lahat ng mga agreement, collection of agreements na ginagawa nila, nung ang Panginoon ay nagtuturo sa kanila, ginagawa nila yun. So meaning yun. Pangalawa, okay, highlight po natin po, no? Apostles' Doctrine. Ang pangalawa ay fellowship o koinonia, no? Ibig sabihin nagsasama-sama sila in one accord, with one heart, with one love. May fellowship nila. Ibig sabihin, communion yun ang fellowshipping. Ang fellowship dito na sinasabi. So, dito makikita po natin na pati yung mga possessions nila, mga meron sila sa kanilang buhay ay sinishare nila, pinagsasama-sama. So, yan ang church. Meron doktrina ng apostles. Doktrina ng Panginoong Hesus yun, ha? Hindi doktrina ng kanino nag-iimbento. Kaya kailangan, nagbabasa tayo ng Bible, nakikita natin kung ano sinasabi sa Bible. Dahil sabi ng Panginoon, makapangyarihan nga yung salita niya at yun ay buhay. So, fellowshipping, nagsasama-sama po sila, no? Lahat, they have lot of things in common and they join their things together, their possession as one body. So they share things in common na lahat-lahat. Pag nagsasama-sama sila, they have one hope, one joy, no? They have the same hatred against sins. They have the same enemy who are enemies of the Lord Jesus Christ. So yun po ang mga signs na makikita natin na sa time po nila ay masasabi natin, ito pala yung mga ecclesia. Ito pala yung church. Ito pala yung mga called out. So, dito, maliwanag, pag pinalalim pa po natin to, makikita natin na maski kanilang mga ari-arian ay binibenta, tapos isinishare po nila yan para magtutulungan. Ganon ang fellowship nila. Okay? So, hindi lamang fellowship na ginagawa nila, itong pinakamahalaga. Medyo hahaba-haba tayo dito. Breaking of the bread. Okay? Ibig sabihin hindi po cutting
no? Kung hindi, they break the bread. At wala pong ibang magbe-break niyan kundi yung master. So, nakita natin, si Jesus Christ nag-break ng bread. No? Ibig sabihin, siya nga yung guro, siya nga yung master. Pero, napakahalaga po dito sa breaking of the bread sapagkat ito ay ito ay una itinuro ng Panginoon sa kanila. No? Yung iba tawag dito ay Last Supper, no? Sa atin ngayon, Communion na, Lord's Supper ang tawag yung iba dito. But maliwanag para hindi na magiging controversial dahil sasabihin ng iba bakit ang sabi Last Supper at ginagawa niyo sa umaga. Breaking of the bread po ang salita na dapat natin mauunawaan dahil napakahalaga po dun sa pagbe-break ng bread. Okay. Ano ba ang kahalagahan nun? Ito mismo ang nagturo ng Panginoon sa mga disipulo. At sa Corinthians 11, sa 1 Corinthians 11, no, 23 hanggang pababa, yan, mababasa po natin na on the night that Jesus was betrayed, no, he took the bread, he prayed, and break it, and gave to his disciple and said, "Take this, all of you. This is my body, which will be given up for you in remembrance of me." So, para maalala ang Panginoon. Tapos kinuha niya yung wine, and this is the covenant in my blood. So, yun po mahalaga. Anong meaning doon? Mabilisan lang. Ang body of Christ ng Panginoon ay yung bread, kasi siya nga ang bread of life. Yun po makikita natin sa mga iglesia na ginagawa po natin. Yung iba, yun po yung ang communion, na may ostya, yun po yun. No? Pero sa simpleng, ang mahalaga po doon is yung memory sa ating Panginoon. Do this in memory of me. Hanggang pagbalik niya. Yun ang instruction ng ating Panginoon. So, body of Christ, the bread, actually, may tawag dyan, the healing bread. Napakaganda po ang istorya niyan. Siguro sa susunod, malalaman po natin. Nandyan po ang miracle nandyan po ang healing na kakawin dyan. Anyway, so breaking of the bread ay para maalala ang Panginoon na sa kanyang katawan nasira para mabuo ang kanyang katawan, ang iglesia. At diyan sinasabi natin yung katawan niya na nasira, by whose stripes we are healed. No? Actually, dun lang sa paggagawa ng original na paggawa ng tinapay na yan, may symbolic po nangyayari na ito ay talagang kinacrash para rin katawan ng Panginoon, pinahirapan, no? At hindi lang yun, yung sa Saudi Arabia, ganun kasi ang paggagawa eh. Pag na-flat na yon, yung cake na yon, meron ba silang parang mga pako, parang brush na gaganunin, bubutas-butasin yan. So, parang katawan rin ng Panginoon na binutasan rin yan. No? Nagkasakit, nagkasugat-sugat. At pagkatapos, ibe-bake nila yan. Para rin ang Panginoon, biro mo, tinaas sa mainit na araw, natuyo siya, para rin siyang binibake. So, symbolic ang bread. At the same time, yun ang gusto ng Panginoon maalala. Because Jesus is the bread of life. At pagkatapos yung wine naman, the blood of the new covenant. Yan ang pinakamahalaga. Bakit? Because Jesus ratified the new covenant sa bagong tipan. Pag sinabing covenant, ang Diyos ang nakikipag-agreement, ang Diyos ang nakikipagtipan sa iyo, hindi ikaw, kaya wala tayong magagawa. Lahat yan ay biyaya, lahat yan ay gift na nagagaling sa ating Panginoon. So whenever we take sila sa mga disipulo, whenever they take the breaking of the bread and the wine, naaalala nila ang banal na dugo ng ating Panginoon. Kaya nga, sinasabi natin, no, ito ang saro ng bagong tipan na nag-aalis ng ating kasalanan at nililinis tayo. Sinasabi natin.
Kanyang katawan ang kanyang katawan ay nasira at ang bawat latay sa kanyang katawan ay tayo ay nabigyan ng kagalingan. Nandun na sa symbolic breath po yun. So, i-combine mo pa yung wine na naglilinis sa atin, na nagsasara ng covenant. Kasi alam niyo naman, ang ginawa ang old covenant ay kailangan may mga dugo ng mga hayop na siyang maglalagay doon, matatakpan doon. Pero sa new covenant, dugo ng Panginoong Yesus. Kaya napakahalaga po breaking of the bread. Okay, Apostles' Doctrine, Fellowship, and Breaking of the Bread. At ang pang-apat na last prayer. Wow. Ito po ang mahalaga. Ika nga ang sabi nga nila po, no? Sabi nila, ito po, ang sabi nga po nila, ito ang pinaka-pundasyon, ito ang pinakahaligi ng iglesia, ang prayer. Totoo po yan. Kasi doon lamang sa prayer, ito ay communication sa Panginoon. Dito, buhay ang relasyon natin sa ating Panginoon. Pinakausap natin siya day in and day out. Kaya natin humingi sa Kanya. Alam natin ano ang authority natin. Dahil siya ang ating ama, tayo ang anak. Kaya nating mag-usap. Hindi katulad ng ibang relihiyon na napaka-stricto at mahigpit na ang Diyos ay creator at tayo ay creation lang raw. Kaya napaka malayo ang relasyon. Pero tayo naniniwala po tayo na ang Diyos ay ama, tayo ay anak, at may relasyon po tayo. Yan ang kaiiba po sa atin ng mga Kristiyano. So, sa prayer, ito po talaga na nagpo-connect. Marami na po tayong na natatalakay dito kung tungkol sa prayer. Alam niyo, ganito lang po yan, simple. Kilala mo ang iyong ama, kausapin mo. Alam mo ang katuyuan mo sa iyong ama, manatili ka sa Kanya. Manatili ka sa ating Panginoon. Ganun lang yun. Ang pagiging natalakay ko sa Bible Vibes, ang pagiging manatili sa Kanya ay ang prayer life mo ay tuloy-tuloy. No? And this is the thing that is very important na sa buhay po natin. No? Panginoon nagturo para magkaroon at mananatili ang relasyon. Kaya binigay niya sa atin yung the Lord's Prayer. Nandun ang basic guide and pattern. Our Father. Kasi madali lang naman sabihin kung memorize mo, wala sa puso mo. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ganun lang yan. Isip, labas. Pero pag galing sa puso mo, Our Father, alam mo, sino ina-address mo? The Father is in heaven. Hallowed be thy name. We worship. We reverend the name of God. Dahil alam natin ang ginawa, ang lalim, ang laki, ang lawak ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya, ganun na lamang ang relasyon natin. Isipin po natin po yan. Napakalaga. So, ito pong prayer, no? Dito talaga magre-reveal ang relasyon ng tao at ng Diyos. Observe po natin, nakakapag-pray ka ba ng matagalan? Kaya ba? Pero sa text, matagalan yan. Pero sa prayer, ma-check po natin, do we really pray, God? Paggising natin, kumusta ba natin? Lord, thank you, Lord, at binigyan mo ko ng kalakasan at nabuksan ang aking mga mata. Dahil kung ang Panginoon sasabihin niya, huwag nang buksan ang matang yan. Nako po, ang hirap na magdubikit yan. Meaning, if we really have prayer life, no, it only means that
we have a life relationship with God. Pinakamalas. Humihingi tayo, di ba? Kapag nalaman natin ang mga sikreto. Kaya nga po, napakahalaga makita po natin. So again, isasara ko lang po to dito. To know the visible church, ito po yung mga mahalagang bagay. Nandiyan ba yan? Na ituturo ba ang salita ng Panginoon? Ganun ba ang buhay ng mga mananampalataya? May fellowship? At nagbe-breaking of the bread ba sila para maalala ang Panginoon? Kaya nga, do this in remembrance of me. Ano yun? Until He will come back. Hanggang siya'y bumalik. So, napakahalaga po. At higit sa lahat, ang prayer. Yan ang visible prayer. Apostles' doctrine, mga katuruan, breaking of the bread, fellowship, and prayer. So, I will pray for you. Sa panahon po ng pandemic, ngayon, ito lang mga visible na mahalaga. Huwag kayong mag-alala sa Apostles' Doctrine. Dahil sa DCTO, nakikinig po kayo. Nandiyan po. Yung po yun. The Word of God that comes from the mouth of our Lord Jesus Christ, that Jesus taught to His disciples, and now us as the disciples also, kami naman po ay nagtuturo. So, nandyan ang Apostles' Doctrine. Sa panahon ng pandemic, kung tayo ay nagfe-fellowship sa kapwa Kristiyano at nagagawa natin ang buhay, same hope, same love, same peace, no? Same hatred against sin. Ibig sabihin, gagawa tayo ng tama at matuwid sa harap ng Panginoon. Ang mga kasama natin nagfe-fellowship po yun. Dahil tayo yung iglesia, you are pulled out. Sumusunod sa Panginoon So, breaking of the bread. Itong isang mahalagang bagay na nawa nakakapag-break of the bread po tayo sa kapwa. Pwede nga yan sa pamilya Sa church, tinuturuan namin yan by family, sa mga bahay. At ang mahalaga, prayer. Kaya makita po natin sa BCTO, hindi po maalis ang prayer. Bawat area, bawat department, bawat tao na nakikita, na discern na may problema, pinagpe-pray po yan. Yan ang buhay natin Because wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Kailangan nakakonect tayo palagi sa Panginoon. And it is only through prayer. Sa simpleng usapan, connected tayo dahil sa prayer. Alam ng Diablo, pag nagsalita tayo, pag nagpray tayo, alam niya gaano tayo kakilala. Experiment lang. Pag hindi ka nakakapanalangin ng matagal sa Panginoon, ibig sabihin lamang, may problema relationship. So always sit down, talk to God, talk to the Father, talk to our Lord, Jesus Christ, and talk to the Holy Spirit. In time of pandemic, hindi po malayo ang Diyos sa prayer. Dahil nandiyan din ang salita. Dahil nandiyan din ang fellowship. May nagpe-pray sa inyo. Kami nagpe-pray sa isa't isa. Kami nagpe-pray sa bawat isa. Kung sino man ang nakikinig ngayon, nakilala ko, pag ang Panginoon naglagay sa isip at sa puso ko, maalala kita, pinagpe-pray ko yan. Pinagpe-pray kita. No? Nandyan ang fellowship, andyan ang breaking of the bread. Sana tayo magbe-breaking of the bread rin para sama-sama natin gawin yung utos ng Panginoon na pinasa niya kay Pablo rin na ganun din. At higit sa lahat, prayer life. Amen. Let us pray. Panginoon, maraming salamat Lord sa araw na ito. Nagdalangin ko Panginoon na ang mga nakarinig o Diyos ay makikita sa simpleng pamaraan, sa simpleng pananaw kung ano talaga ang iglesia na itinayo mo sa una pa man at sa panahon nito, Panginoon, wala man kami sa mga buildings. Alam namin, Panginoon, na kami bahagi ng iglesia dahil nandyan ang iyong salita, ang doctrines na itinuturo. Nandyan ang fellowshipping na nakikinig kami, naririnig ng bawat isa sa online, at nandyan ang mga prayers, Panginoon, na hindi nawawala ang relasyon.
Panginoon, dalangin ko, Lord, ang mga sino man na nakikinig ngayon ay makatagpo sa iyo, Panginoong Diyos. Malipo mo, magbibigyan mo ng peace and comfort, Lord. Kung ano man kabigatan meron sila, Lord, ang burden na yan ay sinabi mo, ay kukunin mo. Kaya nga, Panginoon, pagamahan mo, Panginoong Diyos, ang pag-ibig mo na napakalawak, napakalalim, napakasarap para madama nila, Panginoon, na tunay na bahagi sila ng Eklesia na tinawa. Muli, Panginoon, tinataas ko sa iyo ang mga tao sa sa BGC, sa Bacoor Government Center. Panginoon, lahat sila, O Diyos, I pray for the covering, for your blood to cover them, Lord, against the wiles and schemes of the enemy, and especially the threat of COVID, Lord. Panginoon, bigyan mo, Panginoon, Lord, ng laya ang Bacoor. Sa halip ko, Diyos, ay maging malaya mga ito upang lalong makita at yumabong ang iyong salita ang mga tinawag mong mga iglesia, ang mga taga-iglesia, katawan mo. Panginoon, maraming salamat. Pandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, amen. God bless you all. Sana pakinggan ninyo yung iba pang live stream at meron pa rin kami mga Bible Bites, meron pa rin Touching Heavens. Yun ay mahalaga para lalong maging natatag, maging bahagi tayo sa katawan ng Panginoon. No? Hindi man tayo nagkikita, pero ito, nakikita natin, nakakinig tayo. Muli, thank you, God bless you, and remember this, we from BCTO, we pray for everybody. Mula kay Mayor hanggang sa janitor, sa mga top serve, hanggang sa mga gardener sa labas, we are praying for them. And most especially, the whole Bacoor. Because we really prayed according to the vision also that Bacoor is will be a God-centered Bacooreños. Maraming salamat po. Amen.